Umirit ng dagdag na pondo ang Department of Justice para sa kanilang anti-cybercrime. Git kasi ni Justice Secretary Jesus Remulla, kailangan nilang paigtingin ito lalo't nagle-level up na rin ang mga kriminal. Si Daniel Manalasta sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, humarap nga ang Department of Justice dito sa Senado para sa kanilang panukalang 2024 national budget kung saan nanawagan ng kagawaran ng dagdag pondo para nga sa kanilang anti-cybercrime. Git ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pati ang mga kriminal ay lumilevel up na rin, lalo na ang mga nasa bank robbery. Kasi ang mga krimen po ngayon, 90% po meron ng cybercrime content. May cyber content na po ang halos lahat ng krimen. In fact, yung mga hold up po ng bangko, wala na ho tayong naririnig na pumapasok sa bangko upang may hawak na baril. Ang nangyayari po sa mga computer po natin at sa telepono, ninanakaw ang pera. Yung bank robbery po sa sa telepono na po, cyber na rin po. So ang kailangan po namin talaga malaking tulong po sa capability ng NBI Cybercrime Office tsaka ng DOJ Cybercrime Office din po at ng aming cybercrime prosecutors. Mula nangangailangan na tauhan na pantapat sa cybercrime. Yun ay nasa tao sa kanilang cybercrime office. Hirit ng mga senador dapat mas bigyan ng pondo para sa paniniktik o confidential at intelligence funds ang DOJ. Sa ngayon, nasa 475,000 pesos lamang ang nasa intel ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Medyo controversial kasi yung confidential fund, intelligence fund. But yun sa DOJ is justifiable because it is being used for the witness protection program and other assets. Tama po, no? Yung buong budget ho natin halos, doon po napupunta for the witness protection program. So with that, Mr. Chair, medyo allergic ang Senado kasi doon sa mga other agencies, civilian in nature, that are asking for intel funds or confidential funds. But I think for this purpose, I think it's justified. Sa iba pang issue, tunggil naman sa super maximum prison, ayon kay Secretary Remulla, pinag-aaralan ng partnership. Sabi ng kalihim, ang malaga rito ay wala masyadong makialam at ang PPP project ang pinakamagandang opsyon anya para rito. Malaking problema raw kasi anya ay ang paikialam at umano'y korupsyon. Maraming salamat, Daniel Manalastas.